Na tayo sa part kung saan tayo i-migrate or i-convert natin yung Figma design natin into Elementor. So, ito yung itsura ng Elementor natin. So, ito yung mga elements, mga widgets na pwede po nating magamit. So, tayo ay naka-basic lamang. So, meron dyang mga area. Actually, ito initially, si Pro, nakalock yan. Okay, so paano natin siya ma-unlock? So, bumalik kayo doon sa bumalik kayo dito sa dashboard ni Elementor. Okay, so para bumalik sa dashboard ni Elementor, click nyo lang SWP admin. So, localhost, okay, pangalan ng folder, and then WP admin, para makabalik po kayo dito sa dashboard ni WordPress. So, kung natatandaan ninyo, nag-install na tayo ng iba't ibang mga plugins. Okay, so ito yung mga in-install natin na plugins. We have the Elementor, okay, Elements Kit, okay, and then the Ultimate add-ons. Okay, so yung tatlong yan. So, ignore nyo yung mga dati na, yung Hello Dolly, so hayaan nyo na yan. Yung mga dati na po. Ngayon, mag-i-install tayo ng Elementor Pro. So, paano po yun, no? Dito sa plugins, click nyo lang po, add new plugins. And then, upload plugin. So, saan kukunin yung i-upload ng plugin? Ito po ay nakasave na. Okay, itong folder ng Elementor Pro. So, i-click nyo lang yan and then, i-upload ninyo and then install po ninyo. Pero ito ay makikita ninyo sa folder ng WebProg. Okay, ayan na siya. So, ito mismong folder na to yung inyong i-upload as plugins para itong ating mga balikan natin ha. Itong ating mga sa pages. Itong ating mga elements. Yan, edit with Elementor. Kapag hindi lumalabas yung edit with Elementor dito sa tabi ng page, click nyo lang dito yung edit. Tapos sa taas kasi niyan, meron namang edit with Elementor. Okay. So, kung mapapansin niyo initially, mga nakalock yung mga naka-pro na mga elements dito. Pero once na-install po ninyo si Elementor Pro, so ayan na, ma-unlock po itong mga other elements and widgets na pwede po nating magamit sa ating website. Okay? So, delete ko lang ito. Delete ko lang tong container na to. Publish. So, publish para ma-save yung ating mga ginagawa. So, balikan po natin, tapos na kayong mag-install ng plugins, tapos na kayong mag-install ng themes, ng Hello Elementor na theme. Okay? And then, nagawa na po ninyo yung mga pages. Nakagawa na rin kayo ng header and footer. Okay? So, part yan na naging discussion ko last meeting or last time na uploaded sa ating Google Classroom. Okay? Nakagawa na kayo ng header menu. So, sa Elements Kit, dito ninyo ilalagay yung header menu. Okay? And at the same time, pag pinuntahan nyo yung appearance, andyan po yung different menu na ginawa po ninyo. So, ayan, yung mga menu na yan. Okay? So, i-add nyo lang po yan and then save menu doon sa header menu na ginawa po ninyo dito kay Elements Kit. Okay? So, once lahat yan ay settled na, okay na yung plugins, okay na yung header and footer, okay na, nagawa na po ninyo, na-install na ninyo si Hello Team, okay, sa ating Elementor. Okay na si Hello Elementor dito, Hello Team na Elementor, okay, activated na siya. And then, nakagawa na rin kayo ng mga pages. So, for my BSCS students, so 5 yung kailangan ko na pages. So, ignore nyo lang yung submenu na yan kasi demonstrate ko lang yan kung paano mag-create ng parang ganitong menu. Okay? So, halimbawa, pag in-click niyo sa instruction, merong curriculum manual. So, yan yung mga submenu under ng page ng instruction. So, ignore lang po ninyo yan. So, since wala naman kayong ganun, no? Hindi naman po ninyo kailangan yun. Okay? So, ito lang 5. So, home, about, services, portfolio, at contact yung kailangan ninyo. For my BTBTE, Computer Programming Major student naman, so this is the requirements and kailangan po na kompleto yung mga submenu po ninyo. Okay, so na-discuss ko na din yan sa inyo
Pag-iisahin ko na lang po yung discussions. Isa lang naman din po yung end goal ng parehas na section or ng klase. Okay, so for my BTBTE student, WP admin para mapunta sa dashboard. Okay, and then gawin po ninyo yung mga sub-menu. So ito yung mga pinaka-main menu ninyo: home, instruction, faculty, research, extension, facilities, alumni, student, clientele, partners, and ISO. And each main pages, meron silang mga sub-menu. So, ang gagawin nyo lang dyan, actually, okay, balikan natin yung sa Teams. Sa appearance and menus. Ayan. So, ang gagawin lang po ninyo dyan para magkaroon ng sub-menu. Okay, so click nyo yan, add to menu. Tapos, let's say, ilalagay nyo sa under ng about. So, ayan. So, nakikita nyo, wag ninyo siyang ipapantay dito sa pinaka main page ninyo. So, i-indent or ipasok siya ng konti dito para siya ay maging sub-menu. And then, click nyo po is yung save menu. So, nakikita ninyo, after nyong mai-indent or maipasok ng konti dun sa under ng about, naging sub-item siya. So, kapag in-save po ninyo yan, makikita ninyo yan dito later on. Okay, so magiging ang itsura niya, magiging ganito na. Okay, yung kanina, magiging sub-menu na siya. So, dito hindi ko pa ma-demonstrate, dito ko siya ginawa kasi wala pa po akong nagagawa na design for homepage. So, balikan natin ito. Okay, so, appearance, menu. So, tignan ninyo, ayan na siya. So, ibig sabihin, under ng instruction, meron tayong curriculum, manual, and copyrighted learning materials. At kapag naka-live na yung website natin, so, itong tatlong to ay mga sub-item menu under ng instruction. So, for my BTBT students na kailangan ng sub-menu item, so, indent nyo lang po yan, konti. Okay? So, let's go back dito. So, burahin ko lang to kasi ito ay hindi kailangan. Hindi ko siya mai-delete. Select. Okay. Remove selected item. So, ayan na siya. And then, save menu. Okay. So, balik na tayo doon. Okay. So, ayun lang, no? So, make sure na sabi niyo is okay na. Nakasettle na lahat. Okay. So, ang pinaka-focus natin ngayon is the actual designing ng Figma. Okay. So, ready ninyo yung Figma ninyo. And of course, dito na tayo kay Elementor. Okay? So, ang una natin kailangan i-design is the header and footer. Okay? So, punta ka kay Elements Kit, header, footer, and then edit with Elementor. So, make sure na ang inyong header menu ay visible sa lahat ng mga pages. Okay, so ito yung itsura ng ating Elementor. So, kung makikita ninyo dito sa gilid, automatically, andyan yung mga elements. So, yan yung mga pwede po nating ilagay or gamitin. So, isipin niyo para kayong gumagamit ng Canva. Okay, so, ang kailangan lang po ninyo is to drag and drop yung mga elements na kailangan ninyo. But before that, no, it is very important. Kung babalikan po ninyo yung sa HTML and CSS natin, sa HTML structure natin, meron tayong tinatawag na section. Okay, so section is a container na nasa loob ng section, di ba si section is a container, tapos sa loob ni section, okay, meron pang mga other container. Okay, so ibig sabihin yun po yung nag-hold ng elements natin. Kaya kung makikita ninyo, yung unang-unang item dito sa ating widgets o yung widgets item natin o yung elements natin ay container. Okay, so ibig sabihin, ito yung kailangan po ninyong unang ilagay kasi ito yung mag-hold ng mga elements po na gagawin natin. Even though, itadrag mo tong heading na to, okay, automatically magkakaroon yan ng sariling container even without na kapag nakaligtaan mo maglagay ng container. Pero that is not hindi yun yung best practices kapag kayo ay nagde-design. So, kailangan muna po IC container. So, i-explain ko sa inyo ito. Okay, so ibig sabihin, itong title na to sa taas, ito yung in-edit natin. Ito yung page
okay, na in-edit natin. For the meantime, ang kailangan nating unang i-edit is our header menu. Okay, so ano tong mga nandito? Okay, so ito, okay, this is to add container. This one is to add template, kung meron ng mga sariling template, galing halimbawa kay Envato. Okay, so ayun. So magdi-display na yan dito once you add the template and Elements Kit template and other tools, no, widget, no, to build website using AI or artificial intelligence. So for our task today, so mamanu-manuhin natin siya. Ito. Okay? So we need to add container. So once you click this, meron kayong makikita. This is the Flexbox and this is the grid. Okay? So dito tayo kay Flexbox. Tapos the structure. Kapag ang structure, so tingnan natin yung Figma natin. So ang unang ine-edit ko is header. Yung header ko, class, meron siyang merong pre-header, okay, yung may contact information. Tapos sa baba, meron yung pinaka-home, okay? Andito yung mga pages ko, okay? Yung pinaka-header menu ko. This is the pre-header. This is the main menu ng aking header, okay? So, ngayon, nakikita ninyo yung mga text ko is papunta sa right. Tama po. Papunta sa right lahat ng text ko. Okay, so ang gagamitin ko na container, okay, yung structure na may arrow papunta sa right. So, ibig sabihin, lahat ng direction ng mga elements na ipapasok ko ay mapupunta sa right. Okay, pero, no, ang una kong lalagyan ng container, hindi si pre-header. Okay, ang una kong lalagyan ng container is si pre-header at saka si main header ko. Okay, so yan yung una, no? So, itong dalawa, since parehas lang naman silang header, pero meron silang pagkakaiba, okay, magkakaroon po tayo ng isang container para sa kanilang dalawa. Okay, magkikreate na lang ako ng panibagong container or ng div, okay, or ng container sa loob ng container kapag ito na po yung lalagyan ko at ito na yung lalagyan ko. So, ibig sabihin, this is my mother container. Yung ilalagay ko is my mother container. So, ibig sabihin, ang direction ay pababa. Okay, pababa. Kasi, this is my first content, this is my second content. So, tignan ninyo. Balikan natin. So, gamitin natin ito, no, yung arrow na may direction pababa. Okay, so, click po natin yan. And then, may lalabas na yung layout, style, and advanced to edit your container. So, ito, nakikita ninyo yung mga dash line dito sa gilid. So, ibig sabihin, lahat ng ating na mga contents na ilalagay nyo is hanggang dyan lang. So, syempre, ayaw natin hanggang dyan lang. Gusto natin naka full width. So, yung container width, okay, i-click nyo lang as full width. So, ayun, umadjust na siya hanggang doon sa pinaka dulo. Okay? And then, ang susunod na gagawin ko is mag-add ulit ako ng panibagong container. Okay? So, this is my container 1. Sa loob, yan yung lagayan ko ng aking header, na pre-header. Okay, so mag-add ulit ako ng panibagong container dito naman sa baba. Okay, so ganyan na yung itsura niya. Wait lang. Okay, so dapat nandito siya sa loob nito. Ayan, so nakita niyo nagwa-violet siya. Ayan, pababa. Okay, so class, this is the structure. So, saan siya makikita in case hindi siya lumalabas din ng kusa? Andito siya. Okay, click nyo yung structure. This is our mother container. Ayan, yung malaki. Sa loob ng mother container natin, meron pang dalawang container na empty. Okay, or nang wala pang laman. So, once in-click ko to, okay, so nandito ako sa container na yan. Itong line na highlight na violet, this is the indicator na na-select natin si container. So, i-full width lang natin siya. Okay, so nakukuha po ba ninyo yung kung paano natin siya dinedesign logically, systematically, ng mas maayos, okay? So, this is the mother container. Ito yung nagho-hold ng aking buong header. Okay, sa loob ng mother container ko, meron pa akong dalawang container, pero unfortunately, hindi kasi siya pwedeng i-rename. Let's check. Yan, so, hindi siya pwedeng ma-rename, kaya kada lagay ninyo ng container, parang dito sa Figma, kada lagay nyo ng mga elements, andyan yung layers sa
gilid. Andyan yung layer. So, sila, kahit pa paano merong pangalan, dito kasi kay Elementor, container lang. Tapos text kung ano yung mga elements na nilalagay mo doon sa container. Dito kasi wala siyang, hindi mo siya ma-rename, hindi siya ma-rename para indicator na this is the mother container for the header. Okay, so hierarchy na lang na yung pagkakasunod-sunod na lang na yung nasa top, sila yung nasa header, yung sumunod, yung sa hero. Okay, yung sumunod is yung sa other pages na natin. Okay, so this is the mother container. And itong container na to, dito ko ilalagay si pre-header. At itong container na to, dito ko naman ilalagay si yung pinaka main header ko. Okay, so ito, okay, yung paglalagyan ko ng pre-header, so kailangan ko ng tatlong text. Okay, for phone, email, at operating hours. Okay, so punta ako dito ulit to add element, tapos heading. Drag and drop ko lang yan dyan. Okay, so ang ginagawa ko muna ay nilalayout siya accordingly kung ano yung nakaselect doon sa Figma ko. Halimbawa, phone. And then, copy ko na lang siya. Ayan. So, pwede mo naman siyang i-type na lang dito sa title. Okay? And then, after nyan, punta tayo sa style. Tapos, sa style, siya ay DM Sans, semi-bold, tsaka 13. Okay, click nyo tong si typography. Family. Oh, alam nyo yan, font family. Click niyo DM Sans. Tapos, semi-bold. Ayan, semi-bold 600. Tapos, yung kanyang size ay 13. Pero, make it 16. Okay, so yan yung mas visible compared sa 13. So, ayan. And then, after nyan, ang kulay niya ay black. Okay, so click nyo lang yun dito. Black. Ay, sorry, white pala. Click ko lang tong heading na to. And white. Pero before ko siya i-white, itong container na to, papalitan ko muna siya ng kulay. So, punta kayo sa style. Background type. Ayan, color, black. Tapos balik kayo dito kay heading. Palitan nyo siya ng kulay white na text color para maging visible siya. Since yun naman yun nando sa Figma natin. So, ayan, meron na tayo na. Andyan na siya. Okay, so next is i-duplicate ko lang ito. Click nyo lang yan, right click, and then duplicate. Okay, duplicate. Ulit. Ayan, so tatlo na. Okay, ang problema, yung kanyang text direction ay pababa. Okay, so paano natin siya ma-edit na papunta siya sa right? Kasi yun yung nasa Figma design natin, papunta sa right. Okay, so click nyo yung container na yon, and then punta kayo kay layout. Tapos, i-click po ninyo tong direction. Okay? Row, horizontal. And then, ayan na siya. Okay? Row, horizontal. And then, nandyan na po yung kanyang direction. Kung gusto niyo pabalik sa baba, pagilid, okay? Or pataas. Okay? So, ito po yung kanyang mga direction. So, since ang kailangan natin ay naka-row, horizontal, parang papunta sa right, yung kanyang direction. So, click nyo lang po dito sa part ng layout sa edit container. Okay, container po ha, hindi yung heading yung inyong i-edit. Okay, yung container kung paanong direction yung gusto po ninyo sa lahat ng laman ng container na to. Okay, and then proceed na tayo sa editing. So, phone. Next ay email. Copy ko na lang to. Control A. Okay, so next, ito naman, operating hours. Ayan. So, okay na. Okay na yung ating header. Okay, pero kung makikita ninyo, merong spacing dito sa taas. Okay, so again, babalikan natin. Punta tayo dito kay container. Structure, and then yung container na to.
And then, pwede nyo po siya dito sa advanced. So, sa advanced, dito nyo naman makikita yung margin, yung padding, okay? And any other options na pwede po ninyong ilagay. So, pwede mag-create ng motion effects. If you wanted to transform or rotate or lakihan, okay? Or if you wanted to make it responsive, attributes, and pwede din kayong mag-coding dito. Okay, so meron po tayong tinatawag na custom CSS. Okay, so meron ditong additional na kung gusto po ninyong mag-code, no, pwede ditong maglagay for the custom CSS. Pero dito lang tayo sa layout and then click nyo tong link na to. Okay, and then the top right, bottom left. So pwede po ninyo siyang i-navigate. Okay, or lagyan ng value. So click nyo lang yan kasi meron talaga siyang dating value na to. Okay, the margin or the line container na ina-adjust po natin yung kanyang top, right, bottom, or left. So, si padding, ito naman yung spacing sa loob ni content. So, adjust nyo lang po siya. Tapos, itong pinaka-pre-header natin. So, nilagyan ko yung left ng 11 para umusog siya ng konti lang naman. Okay, so para umusog siya ng konti dito. Pero, pwede nyo pa rin naman siyang iusog, no? Yan. So, lakihan nyo pa yung value dito sa left para pumantay kung ano man po yung nakaset dito. So, dapat kasi is pantay-pantay sila dyan sa gilid. So, mamaya ako na siya aayusin. So, i-retain ko muna siya sa 11. So, make sure na hindi nakaselect ito ha, yung link values together. Kasi kapag naglagay ka ng 11 dyan, so, lahat sila napapalitan. Okay? So, deselect nyo yan. 0, balik ko. Okay? So, i-deselect ninyo and then lagyan lang po ninyo yung value na gusto, yung padding location kung saan talaga ninyo siya lalagyan ng spacing. So, ako muna is 11 muna dyan. So, mamaya ako na siya i-adjust. So, susunod na gagawin ko naman ay lalagyan ko ng kulay si mother container. So, para malagyan ng kulay si mother container, punta tayo dito sa style. Okay? So, sa style and then click nyo yung classic. Tapos, lalabas dyan yung kulay. So, ito yung magiging problema natin. All throughout, no, ng website na ginagawa ko, yung kulay niya is iisang value ni blue. So, instead of always na minamanually select ko siya, okay, so, pwede akong pumunta dito kay custom or sa global colors. So, pwede akong mag-set ng global colors para nandito na siya palagi. So, paano mag-set ng global colors or global font? Na yun yung usually ginagamit natin. So, punta lang kayo dito kay site settings. And then, yan. Pwede na po kayong mag-set ng global color. So, halimbawa, ito. So, i-delete ko to. Okay. So, magsaselect ako ng panibagong kulay. Mag-a-add ako ng color. Sorry. Doble. Okay. So, dito sa new item 1, so, pwede ko nang i-select dyan yung kulay na exactly kailangan ko para all throughout ng ang aking pag-edit, hindi ko na kailangan siya na manually na i-select yung kulay. And then click nyo yung save changes, back to editor. Okay, so ngayon select natin yung mother container, tapos pupunta na tayo dito sa global colors. Andyan na po siya, ayan na siya. The new item number 1, hindi mo na siya kailangan na i-click ito, tapos i-paste dito yung color code. Okay, so nandito na siya sa ating global colors. So, same with CSS, di ba, nag-set na tayo dati ng global CSS, kung matatandaan po ninyo, kasi si global CSS is applicable sa all throughout the pages. Okay, all throughout the page na ginagawa po natin. So, dito naman yung global nila. So, hindi mo na siya kailangan na manually i-select palagi. Pupunta ka na lang dito sa global kasi dati na po siya nakaselect. I-click na lang po ninyo yung item o yung kulay na yon na naselect ng dati, and then nandyan na po siya. Okay, so ganun po mag-select or mag-set ng mga global color, or of course pwede din dyan yung mga font, okay, na gagamitin po ninyo all throughout your website. So mas madali siya compared sa i-select mo siya manually. Okay, so next na ilalagay natin dito ay yung ating logo and yung text.
Okay, so si logo, si text, maglalagay lang po ako ng container dyan. Add container. Okay, so container 1. Duplicate ko na lang siya. So, nandito na ako sa container kung saan ko ilalagay yung pinaka main menu. Duplicate ko na lang siya. 2, 3. So, bakit tatlong container ang nilagay ko? So, isa para sa logo, isa para sa text, isa para sa main menu. Okay, so click ko tong si container kasi pababa siyang kailangan ko is papunta sa right yung kanyang location or yung kanyang direction. So, click ko lang tong horizontal. Okay, so i-insert ko na si image. Maglalagay ko lang tong widgets na image. So, drag and drop ko lang siya para makapag-insert ako ng image. And then, click nyo to, choose image. So, ayan siya. Tapos, nasa media library ko na kasi siyang dati. So, kung wala dyan, kay upload files lang, select files, and then kung saan siya makikita. So, ako, dito siya nakasave. Web programming na folder. Okay, so, andyan na yung mga, andyan na yung mga images ko. So, isa sa mga best practices na ginagawa ko, nililayout ko na yung size niyang dati sa Canva. Tapos, dina-download ko na lang siya para mabilis para sa akin na mag-insert ng media. So, nandito siya sa media library ko. Click ko lang si select. So, andyan na po siya. And then, ayan na. Sa image resolution, pwedeng thumbnail. Okay? Tapos, publish nyo muna bago nyo i-refresh. Kasi minsan, kahit in-select mo na yung thumbnail, ganyan pa rin siya, hindi siya nagbabago. So, i-refresh nyo lang para lumiit. Tingnan natin kung lumiit siya. So, ayan na po siya. Okay? So, lumiit na siya yung kanyang logo. So, next na gagawin po natin. So, syempre, medyo malaki yung size, no? Medyo na-occupy niya yung tawag dito, na-occupy niya yung space dito pa lang sa header menu natin. So, i-adjust natin yung kanyang okay, so dito tayo sa advance. Okay, so yan. So, maliit lang. Another container natin is medyo malaki yung size niya. Wait lang. Sa layout, adjust na lang natin siya mamaya. Kaya natin ang konti. Okay, tapos maglagay tayo ng text. Heading, drag and drop. Tapos, sa text heading natin, ano yung nakalagay? Pagka natin si Figma. College of Industrial Technology, President Ramon Magsaysay State University. College of Industrial. Ay, malalaki pala yun. Sorry. College of Industrial Technology. President Ramon University. And then pareha silang Cormorant, bold 15. Okay. Typography. Naka-bold 16, 18 natin siya. Tapos bold 700 yung kanyang weight. Tapos kulay black. Black ba? White. Ay, white.
Okay, text color, white. Okay, so mamaya natin siya ayusin. Tapos itong susunod na container natin, ito. Okay, so lalagyan natin siya ng menu. Okay, so hanapin nyo lang dyan, menu. Tapos ang gagamitin ko is si Elements Kit. Okay, so drag and drop. So dapat magdi-display dyan yung home, about, ulit. Okay, so select menu. Ayan, sa header menu. So, ayan na po siya. So, sa menu settings natin, select nyo lang yung menu, which is yung pinangalan natin kanina, si header menu. And then, yung kanyang kulay ay white. Okay, palitan natin yung kanyang typography. Gradient. Second color. Pag nakatapat ay none. Sorry. Nalagyan ko ng background. Wait lang. So, hover to. Advance. Content. Menu item text color, ito siya, kulay white. Sa hover, pag nag-hover, dapat kulay orange. Tama ba? Sa normal ay white, pag nag-hover, kulay orange siya. Kaset ba sa global colors ko yung orange? Hindi yata. Mag-add ako ng bagong item, bagong global colors, yung orange. Check ko lang yung code dito sa Figma. Color code. Dito. Copy ko lang. And then, set tayo ng bagong global colors. Okay. Yan, save changes. Exit natin. Then, click ko ulit to. Si Elements Kit. Tapos, sa hover. Ito na yung hover niya. Hirap hanapin, nawawala. Location. Menu item. Hover. Palitan natin ng kulay orange. Ayan na siya. Nakaset na siya sa global variables natin. So, kapag nag-hover siya, so, ayan na. Okay. So, ayan na yung kanyang kulay. Okay. So, next, ayusin naman na natin tong container natin.
Itong container na to, okay, so let's set minimum height. Iakyat natin siya sa taas. Menu item. Dito natin siya sa dulo ilagay. Yan. So, i-adjust nyo lang sa scaling ng padding at margin. Justify content. Okay. Home, about services, portfolio, contact. Adjust ko lang to konti. Masyado siyang, check ko nga, wait lang. Masyado siyang gilid. Adjust natin to, yung alignment, center. Margin sa top. 0. Margin na lang i-adjust ko. Tapos, left. So, yung container na buo. Ito yung iusog ko sa left. So, ko lang siya konti. 25. Tapos yung container nito, tama ba? Ng mga text. I-align natin siya ng 25 sa left. Di pa rin tumama. So, ipantay natin siya sa logo. Yan, okay na yung 42. Tapos ito, ipunta natin konti. Ito, container na to. Usog natin siya ng konti dito sa left. Para tumabi siya dito kay logo. Ay, kay ating, sa logo natin. So, ayan. Okay. So, yan na yung ating pre-header. Adjust pa ba natin tong size na to? Yung pinaka-container. Okay. So, yung pinaka-container natin. Bottom padding. Bawasan natin. Negative lang. 1 na lang siya. Okay. So, yan na yung ating header.
and yung ating pre-header. So, click nyo lang si publish. Okay, so okay na yung ating header. Okay, so ito yung ating nasa Figma. Pero ito kasi yung Figma ko dito ay pang BTBTE, no, kompleto. So, for BSCS, ito lang 5. Home, About Services, Portfolio, and Contact. And then, right after nito, ang inedit natin is si header menu. Babalik na po tayo dito sa ating WP admin. At ang susunod naman na i-edit na natin ay si home. Okay, so punta tayo kay pages. So, make sure muna pala na si header menu natin, si header and footer natin, check natin yung settings niya. Okay, quick edit. Okay, default template, publish. Okay, so make sure na si header menu natin ay naka-entire site yung kanyang conditions and naka-activate po. Okay, so naka-on yan, save changes. Para this is applicable to the entire site, kahit anong i-edit ko na pages, okay, so makikita pa rin po natin siya. Okay, so susunod na i-edit natin is si homepage. Ito si homepage, yan. So, edit with Elementor. Okay, so as you can see, kahit nandito na tayo kay homepage, ayan, yan yung indicator ha. Wag na wag kayong mag-edit ng content sa iisang, okay, so baka kasi ang mangyari, nagdire-diretso na kayong mag-edit dito kay header, okay, so hindi ninyo napansin na, okay, kayo ay nasa header menu, halimbawa hindi nyo napansin na kayo ay nasa header menu, nagdire-diretso kayo, no, na i-edit ninyo pati yung si home. Okay, pati ito na i-edit ninyo doon sa header menu, dire-diretso, so since isang page lang, mali po yun, ano. So, kailangan po, kung header lang, so ito lang header yung i-edit ninyo dito sa mismong header. Okay, so punta kayo lang doon sa Elements Kit, header footer, tapos edit with Elementor. Ayan, and then after ninyong magawa si header, i-publish ninyo, and then bumalik kayo sa dashboard. So, click nyo lang, no, i-type lang ninyo WP admin, tapos punta kayo sa page na susunod po ninyong i-edit. So, sa case natin, nasa homepage tayo. Okay? So, tingnan ninyo yung demo natin kung okay siya. Meron actually problem dito. Ayan. So, makikita ninyo si demo. Meron nakalagay dyan na hello world. Okay? Supposed to be, dapat ang makikita natin dyan ay home. So, ayusin natin yan mamaya. Mag-design muna tayo ng home. So, ayan na siya. Okay, nag-display na yung header footer na in-edit po natin kanina. So, balik tayo dito kay home. So, yung susunod na design natin kay home ay, balikan natin sa Figma. So, andyan, no? So, text. Kung makikita ninyo yung text pababa, na po, yung text po natin ay pababa. Okay, so, ibig sabihin, yung ating container, downwards, or pababa, yung kanyang column. So, select the structure. Ano natin siya? I-full width natin siya. Tapos, maglagay tayo ng container na mag-hold nung ating image mamaya as background image natin. Pero, before that, wait. Image. And then, after nun, meron tayong mga text. So, ilalagay ko muna si image. Okay? Maglalagay muna po ako ng image. Okay, so yung background image natin, select or choose the image. So, upload files. Wala dito sa aking media library. Select files. Desktop. And then, locate ninyo kung saan nakasave yung inyong mga photos, images na ilalagay po ninyo. Dito ba? Kung ba nakuha yun? Ito. Open, and then select. Okay, so large, full, publish.
Check ko lang kung ano yung nilagay ko dito. Check ko yung settings na nilagay ko. Wait lang. For homepage. Facility manual. Student. Ayun, home. Flipbox. Like this one. Heading. Container. Daming container. Icon, heading, container. Icon, heading, container. Pwede tayo. Kaya ako nandito. Okay, so naka-full ang image resolution. Okay, sa background. Wait. Container na may image. This is container itself. Wait lang. Container na may image. Edit home with Elementor. Sa style, background. Okay, so gamitin ko na lang siya as background. And then, full position ay center, default, no repeat. Center, default, no repeat. Display size, cover. Cover. $775,100. $775,100. So, yan, no. Hindi ko na siya nilagay sa isang container. So, ang ginawa ko na lang is yung container mismo, yung nilagyan ko ng background. Okay, so dito sa style, okay, so click nyo lang dito yung classic, tapos may lalabas dyan na image, choose image, and then in-upload ko na lang dito yung ating image. So, hindi na ako naglagay ng container. So, para hindi nag-overlap mamaya. Since yung buong container naman talaga yung kailangan kong lagyan ng background. So, hindi na ako naglagay dyan ng container. And, maglalagay na lang ako ng mga container para naman po dito sa mga buttons and icons. Okay, so let's check. The gradient color.
Wait, background. Background overlay. Normal. Background type. Gradient color. Sorry. Second color, still blue. Ayan na. The location. Hirap ng linear. Radial. Angle. Wait, opacity. Ayan. So, ito yung mahirap na part kasi kailangan mong intindihan kung paano maglagay ng radiant color sa background. Yung angle. Ayan. Parang walang nangyayari. Location. Itong location. May nangyayari ba? Angle. Anong ginagawa ko dito? Hindi ko pa rin makuha. Wait. Supposed to be, dapat dito lang yung part sa right. Yung merong dark. Okay. Tignan ko na lang kung anong ginawa ko dito. Para hindi maubos yung time ko. Sa style. Sa kanyang background overlay. Okay. So, copy ko to. Nagawa ko na kasi siya, pero ayan, para hindi na ako manghula-hula. I-paste ko dito. Tapos, check ko dito. Check ko na lang yung mga ginawa ko dito. Okay, secondary color is black. And then, after nyan, linear angle 266. Linear angle 266. And then, opacity 1%, blend normal. Opacity 1. And then, blend normal. Tingnan ako, bakit parang, yung location 78 ba? 43 lang, kaya ang dark. 43. Okay, so meron pang kulang, di pa sila magkaparehas. Mas dark pa yung nasa gilid. Check natin. 43, linear, 266, 1. Tama ba itong kinuha ko? Super dark yata. Oh, yes. Super dark nga. Ayan. So, ayan na yung settings niya. Ayan. So, ganyan maglagay ng ng mga gradient color pala. Okay. So, set the location. Okay. The first color and the secondary color na papatong. Tapos, ano yung angle niya. Ayan. Medyo i-navigate. Tawag dito. Laro-laruin nyo lang siya para makuha nyo po yung exact na kailangan po ninyo. So, after nyan, publish nyo lang para ma-save yung ginawa ninyo. Okay, so ayan na po siya. And after nyan, ang ilalagay naman na po natin, so naka 755 I think. Balik tayo. Dito sa container natin. Okay na yan. 775 yung kanyang minimum height. Okay, so ganyan siya kalaki. So, next na ilalagay natin ay the College of Industrial Technology na text. So, ibig sabihin meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 na text, tsaka isang button. So, balik tayo. So, sa container natin, lagyan natin siya ng text. Balik tayo dito sa add element. Tapos, text 1. Duplicate ko na lang hanggang maging 4. Mamaya ako na ilagay yung isa. Okay, so dito, click natin yung container, center natin yung mga text. Ayan, center natin yung mga text. And then, itong unang heading muna.
College of Industrial Technology. College of. So, College of, yan, 'di ba kahit anong enter ko, hindi ko siya mailagay sa baba. So, lagyan ninyo dyan ng break. Alam nyo yan, sa ano natin, sa HTML natin, mag-break, College of, ayan na siya, Industrial. Pumunta na siya sa baba. Kasi kahit anong enter mo dyan kanina, ayaw niyang bumaba. So, lagyan ninyo ng break dito sa mismong title, dito sa text box, para magkaroon po ng, para ma-break or mag-next line siya. College of Industrial Technology, ano yung settings natin dito? This is color, Lato Extra Bold 54. Up. Select natin ang buo. So, itong heading na to, sa style, typography, Lato 54. Para maliit pa yan. Huwag niyo akong gayahin na hindi ko ginagaya yun sa Figma ko. Ano po? Size extra bold. Tapos, kulay white. Okay sa typography. And then, color white siya. Okay, College of Industrial Technology. Tapos, nakapantay siya dito. Mamaya ko na siya ayusin. Ito muna, susunod. Ano to? Ano yung nakalagay? A fast progressing college in PRMSU. Ano yung nilagay ko dito? Lato Bold 24. Lato size 24. Bold. Tapos kulay white. Kulay white ba? Tama. Tapos, yan na lang. Kasi mag-insert pa ako ng shape. Okay na yan. Tapos, duplicate ko na siya ngayon. Ito. Yan. Isa pa. Tapos, learn cutting edge. Then, publish. Meron pa palang kulang. Hindi ko pa siya nalagyan ng ano. So, adjust natin itong kanyang ano ba yung nakaset dito? 25 ba? Pumantay ba? Pantay ba? Wait lang. Sige, 25 na lang lahat. Okay, so itong heading, advance, margin, 25.
Same dito. $25 plus $25. Okay. So, yan na yung ating homepage. Okay. Click nyo si publish. Check natin kung nagdi-display siya dito. Refresh nyo. Ayan. So, hindi siya nagde-display. Ano yung problem? Bakit hindi siya nagde-display? Again, supposed to be, this is the domain name ng inyong website. Kung ito po ay talagang naka-live na. Ngayon, dapat pag in-search yung website ninyo, dapat po ay automatically na nasa home ito. Okay? So, dapat automatically napupunta sa home. So, ano yung gagawin po natin para matanggal si Hello World? So, this is the kasi parang welcome prompt ng WordPress, no? So, kailangan, pag yung localhost, tapos yung pangalan ng folder ninyo, dapat ang lalabas po ay ito. Okay? Kaso, ang problema, hindi. So, ano po yung gagawin natin? So, click nyo lang dito sa taas si Customize. Tapos, punta kayo sa homepage settings. Tapos, gawin yung static page. Tapos, si homepage, ilagay nyo dyan. So, actually, nakaselect lang kasi iyan. So, ang gawin ninyo, click ninyo si home, and then publish. Para every time na, isip natin. So, ganito na po yung kanyang itsura. So, every time na ilo-localhost, tapos yung pangalan ng website ninyo, ang inilalagay po dito sa ating browser, pag hinahanap, automatically, na lalabas po siya dito. Okay, so automatically, tayo ay laging nasa home agad. Hindi nyo na makikita yung Hello Elementor and anything. So automatically, dito pa lang po, no, sa loading ng website ninyo, pagka-search pa lang ng pangalan ng website ninyo, kayo po ay nasa homepage na. Okay? So punta lang kayo sa Customize, Homepage Settings, gawin ninyong static, tapos select ninyo yung homepage as home, yung pangalan ng page na gitna home, okay, and then save po. Tapos, ayan na po siya. So, ito na yung itsura ng ating homepage. So, marami pa tayong susunod na gagawin. So, meron pa ako dito na, ito. So, the university vision and mission, okay, the quality policy, okay po, pero at least ay diniscuss ko na sa inyo kung paano po siya gamitin. So, let's say, still nasa homepage pa rin ako. Okay? Kasi yun ay part pa rin ng home. So, same process pa rin. Mag-add na naman ako ng panibagong container. Pero this time, ito kasi yung ginagamit ko. So, pinago ko siya. No? Meron akong mga changes pa rin naman. Since ako naman yung gumagawa. No? So, meron akong mga changes pa rin. So, instead na ganito yung kanyang itsura sa Figma ko. Ayan, University Vision Mission, Quality Policy, College Goals, and the Industrial Technology. So, pinalitan ko siya ng flip box na lang. Okay. So, ganun pa rin, no, kung paano ko siya na-locate ito. So, dito lang yan. Ayan. So, flip box. So, hanapin nyo lang siya dito. So, pero before that, so, syempre, maglagay ka muna ng iyong container. So, ganyan ang itsura niya. So, maglalagay ako ng mga container na naman dyan. Full width. Okay, so maglalagay ako ng 4 na container para sa University Vision Mission. So, duplicate ko na lang yan. Full width. Okay, right click, duplicate, hanggang sa maging 4. Okay. So, mamaya na pala ako mag-duplicate. Ilagay ko muna yung flip box dito. Para hindi ko na siya isa-isahing i-edit. So, flip box. Ano yun? Flip box. Drag and ayaw madrag Wait. Yan. Okay, so ito na si flip box. So, ganito na yung kanyang itsura. Siyempre, balik na naman tayo sa kung ano yung ginagawa po natin. Lalabas naman na dyan yung settings niya sa gilid. So, palitan natin ng icon library. So, nakikita po ninyo, upload SVG. So, ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng mag-upload ng image na hindi SVG. So, ganito yung gagawin ninyo, class. Punta kayo dito sa Figma. Tapos, sa tawag dito, meron kayong mga icons. Halimbawa, ito. Okay, so itong icon na to, i-export ninyo as SVG kasi naka-PNG yan or naka-JPEG yan.
So, i-export ninyo as SVG para mai-export po ninyo or mai-insert po ninyo dito sa Elementor. Okay? So, halimbawa, ito, di ba, University Mission, kanina, naka-JPEG yan, halimbawa, or PNG, palitan nyo siya ng SVG and then export ninyo. Okay? So, after ninyong ma-export yan, save natin. Tapos, punta tayo ngayon ulit dito. Okay, so choose natin, upload SVG. Okay, so at the same time, no, kung meron kayong sarili, upload SVG. Pero kapag wala, pwede po kayong pumili. So, itong flipbox na to, ito po ay connected. No, di ba, JavaScript natin to, i-call natin yung website ni Font Awesome para makuha po natin yung mga icons na kailangan natin. Pero dito, kay Elementor, nakakonect na po siyang dati. So, pipili na lang kayo na kung ano yung icon na pwede po ninyong magamit dito. Okay? So, nandiyan na siya. Pero kung wala, no, pwede naman po kayong mag-upload ng bago ninyong, ng icon na talagang, kasi ito, yan, so, download ko lang din siya, hinanap ko siya, ano yung pwedeng maging icon para sa Vision. So, yan, no? So, export nyo na lang po siya as SVG. Okay? So, enable lang natin. Select files. Andito siya sa downloads. Ayan siya. Vision. And then, insert media. Hindi pa nag-load. Wait lang. Ayan. So, ito kasi ay naka-PNG. Naka-PNG file itong mga to. So, meron siyang hinahanap lang na custom na image na kailangan po natin. So, upload, select files, Vision, open. Ayaw niya mag-display. Wait lang, publish. Baka naglo-loading lang. This is the front page. Ayaw niya mag-display. Okay, so magdi-display lang. Ayaw niya lang mag-display dito. Wait lang. Delete natin to. Yung media. Okay. So, check ko sa downloads ko. Goes. Ito na lang. Quality policy, itong 3. Balikan natin. Select files. Itong 4. Open. Then upload. Naka-SVG na siya, pero ayaw niya mag-loading dito. Pero meron siya talagang display yan. Okay, so, hindi siya lumalabas. Pero kasi dito meron na siyang dati. Actually, hindi siya meron ng dati. In-upload ko lang din siya dyan. Okay, yan. Upload SVG sa media.
library na siyang dati. Pero dito, ayaw niyang ma-insert. Wait lang, may problem lang. Baka ayaw lang mag-loading. Hina ba ang internet ko? Upload files. Upload files. Revision. Okay, so insert media. Mabagal lang ba? Baka mabagal lang siya. Okay, so temporarily, no? Maglalagay muna ako dito kay Flipbox na, saan na yun? Container. Maglalagay muna ako ng ibang icon. Ayaw niya eh. Pero pwede yan, class. So, nagkakaroon lang na siya ng error sa akin. Ayaw lang mag-loading. Ayaw lang ma-upload sa files ko yung ano. Na-upload siya pero hindi nagde-display. Probably baka mahina ang aking connection. So, maglalagay muna ako ng ibang icon. So, hanap tayo ng Vision. Baka meron. Vision. Ito na lang. Para Vision. Insert. So, yan. Okay. Tapos, palitan natin ng title. University Vision. Yan kasi yung nasa front. So, kapag i-flip yan, andun na sa tataas. So, burahin ko tong description. Hindi ko kailangan yan. Tapos, background ng front ay... Ano yung kulay ng background ng front natin? Blue. Background. Kulay blue siya. Okay. So, yung next na i-edit naman natin si back. So, si back... University Mission. University Vision. Tapos, may button dito, no? So, para mawala yung button, burahin nyo lang yan. Okay, tapos, i-edit natin, ilagay na natin si University Vision. Dito. Sa description. Okay? So, meron na tayong unang flip box. Ang kulay nito ay... Wait lang. Pag i-flip, anong kulay nga ulit? Kulay white. Okay, so wait lang. Kulay white siya. Palitan natin sa background. So, kulay white yung kanyang background color. Palitan natin. Palitan natin yung text. Hindi na nakita. Tapos, wait. Content. Typography, kulay. Wait, nasa front ako. Back. Text color. Black. Text color. Typography, text colors, for description, kulay black din. Ayan na. So, pag i-flip, kulay white siya, publish. So, i-duplicate ko na siya to ng 4. Okay? 1, 2, 4. Okay, so ganyan yung itsura niya. So, yung pinaka-container nitong mga flip box. Okay. Ayan. So, ganyan na po siya. Publish natin. Yung front. Oops, nagkabaligtad yata. Okay na. So, yun, tama na. Meron tayong University Vision Mission. Meron pa akong kulang. Meron siyang border radius. Border type. Solid. Ako ba nakita yung border radius nito? Wait lang. Content ba? Settings. Check ko. Ayun. Border radius 10. 10 ba? Ayan. Sa 10,
So, lahat lagyan natin ng border radius. Sa setting siya nakita. 10. Same dito. Border radius 10. Dito din. Settings. Ayan. So, meron din mga settings dito kung anong klaseng flip effects yung gusto ninyo. Pwedeng pa-slide. Okay. So, pwede siyang pa-push. Pwedeng pa-zoom in or zoom out. Okay. Zoom out or pwedeng fade. Okay. So, dito lang tayo sa flip. Okay. So, ayan. Yung, para lang kayo for animations, pwede kayong transitions, parang Microsoft PowerPoint lang din. Okay. So, ayan lang. Ganun lang siya kasimple. Instead na i-script mo pa yan mano-mano. So, meron na siyang mga dati ng effects and transitions na i-edit lang na lang po ninyo. So, ayusin na lang po ninyo yung sa settings, yung content, yung styles, and additional settings for advanced. So, university, sige, subukan natin dito. Last muna to for the university vision. Mission naman. So, dito tayo sa front. So, hindi na siya vision. Palitan natin siya ng mission. Okay. Tapos, sumunod, quality policy dito sa part na to. Palitan natin yung icon nito. Palitan natin yung mata niya. So, lagyan natin siya na parang mission. Pang mission arrow. Ano bang arrow dito? Arrow. Any ano na lang. Mission, human, people. Sige, ganito na lang. Kunwari, fit yan, no? Kunwari, fit yung icon. Okay, so, mission. Edit naman natin tong back. Yan siya. So, yung back, palitan natin ng mission. Tapos, palitan na natin yung content sa loob. Marami pa kayong pwedeng makita dito. Okay, ang importante, ma-explore po ninyo at alam ninyo kung paano natin siya, kung ano yung itsura, kung paano i-navigate or tawag dito, or gamitan si Elementor, kung ano yung mga elements niya, yung mga widgets niya, yung structure niya, yung settings niya, kung paano din siya ayusin. Okay, so ayan na. So, hindi ko natatapusin itong part na to, quality policy. So, that is an example no, kung paano po tayong mag-edit with the use of Elementor. So, tignan natin kung nagre-reflect ba dito sa ginagawa natin. So, ayan. Scroll natin pababa. Ayan na po siya. Okay. So, nandyan na po siya. Ito na yung ating nagre-reflect, no, kung ano po yung ginagawa natin. So, hopefully, naiintindihan po ninyo. Marami pa kayong pwedeng makita dito, class. Okay, so dito pa lang, no, marami po kayong pwedeng ma-explore. So, ang kailangan po is mag-explore lamang kayo, no, kung ano po yung mismong kayo. Wala namang problema dyan, eh. Kung nagkamali ka nang nailagay dyan, pwede naman ninyong burahin yung mismong container. Ayan naman, may option naman dyan na i-delete yung container kapag mali. Okay? So, ang importante na explore po ninyo, isipin ninyo para kayong nagka-Canva lamang po dito, gumagawa kayo ng website sa pamamagitan ng pagdadrag and pagdadrop ng mga elements dito sa ating canvas. So, ganun po siya, no? So, halimbawa naman, dilipat na tayo kay about page. Okay, so may papakita pa ako sa inyo. So, all pages, dito tayo kay about page naman. Edit with Elementor. So, pwede ninyong baguhin yan kung mali, no? Okay, or pwede din kayong magdagdag. So, dito yung plus. Okay? So, edit with Elementor. Pagpunta natin dito kay about. Okay, edit about. Hindi siya lumabas. Pero, baka kasi meron kayong makita dito, class, na about. Kapag, halimbawa, di ba, about page na yung in-edit natin, may makita kayo na yung pangalan mismo ng page about. So, punta lang kayo dito sa settings, page settings. Naka-hide na yata sa akin. Okay. And then, hide title. Yes.
i-hide nyo lang po yung title. Baka kasi meron sa inyo na magdi-display dito yung about, yung makikita ninyo yung word na about dito. Kagaya nung kanina, yung may hello Elementor or hello welcome, hello world. Okay, so i-hide lang po ninyo yung title. Okay? Publish. Para wala pong sagabal. Kung gusto naman ninyo class na hindi nakikita yung header, kapag nag-edit kayo ng about, dito sa page default, Elementor Canvas, so makikita ninyo no header, no footer, just the canvas. Okay? So, yan. So, pwede naman pong ganyan. Yan naman po yung another option ninyo. Pero kung gusto naman ninyo na nakikita yung header dyan, so walang pong problema, ibalik nyo lang po siya sa default. Kasi yung header menu natin, naka-default yan, which is, na makikita siya yan sa all pages. Okay? So, kung gusto ninyong walang sagabal na kahit ano, no, wala si header dyan, so pwede po kayong pumunta dito sa settings, tapos, yung page layout, palitan ninyo ng Elementor Canvas. Okay? So, kung, for example, nakikita ninyo yung pangalan ng page, na usually kasi nakalagay yan dyan about, kapag hindi naka-hide si title, so, i-hide nyo lang yung title, yes lang po ninyo, and then publish. Okay? So, yun lang. Hindi ko na siya tatapusin. Baka umabot tayo ng maghapon dito kung tatapusin po natin si homepage. So, yun no, ang way, no, kung paano po tayo mag-edit with the use of Elementor. Okay? So, yun lang. And if you have any questions, feel free po na lumapit sa akin para magtanong. Okay? So, thank you so much for joining. Thank you so much for listening and for taking the time to listen dito sa ating discussion. Okay? So, I'll set the deadline kung kailan po ang submission. And hopefully, lahat ng pages kailangan pong gawin. Kung ano yung nasa Figma ninyo, yun lang din po yung makikita ko dito sa Elementor. So, ililipat lang natin yung design ni Figma into Elementor. Okay? So, that is the end of my presentation. Hope, yeah. View file.